Ayan po, at bago po ako magbigay ng reaction ko dun sa mga balita na ibinalita ng Channel 7 kagabi, ay siyempre nais ko lang po munang batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ligtas din po sa mga sakit na lalo na ngayong lumalaganap ng mga sakit ngayon. Ayan, at ganun din po ay ligtas kayo sa mga mabibigat na problema sa buhay. Bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. Sa mga kababayan, bibigyan ko lamang po ng reaksyon itong mga kabuuan ng balita sa Channel 7 kagabi, na kung saan ay ito raw po si Romualdez ay kaya hindi raw po nakadalo doon sa pangalawang investigasyon ng ICI ay dahil daw po malubha ang kanyang kalagayan at nasa hospital. Ang galing talaga magdrama itong mga animal na itong mga kawatan na ito, ano? Ilang bang beses yan na naibalita yan, kaya naman binabalita ako rin dito, pero lahat drama eh. Ganito lagi ang nangyayari dito sa mga animal na mga kawatan na ito. Pagka nasusukol, sabi ko may sakit. Oh, tignan nyo nga si Gloria dati, si Gloria Arroyo. Diba, meron pang mga nilagay-lagay dito sa kanyang liig na neck brace na yun. Oh, lahat ng mga kawatan, pag nasusukol, malala ang kalagayan. Oh, si Martin Romualdez na po ay malala ang kalagayan ngayon at nasa hospital ngayon at nasa bingit na rin daw po ng kamatayan. Sana nga magkatotoo, mga buwaka ng ina nyo. O yan po. Pangalawa, sabi ko nga po, balita po ito ng Channel 7, kaya alam kong alam din po ninyo, kaya lang magbibigay lang po tayo ng kumbaga kung meron tayo may bibigay na suggestion, magbibigay tayo. Kagaya po nung virus ng flu, yung flu virus na yan, na kumakalat na naman po sa ating bansa. Magsisimula yan sa flu. Kaya balik face mask na naman tayo. Balik face mask na naman. Saan po yung sinasabi Channel 7? Diyan nagsisimula sa Pampanga. So Pampanga, malapit lang yan sa Metro Manila. So ibig sabihin, pag kumalat yan, another bakuna na naman yan. Another vaccine na naman yan. At dyan na naman pagkakakitaan nitong mga animal na mga kawatang ito. O, tingnan mo yung ginawa sa ding vaccine na yan. Ang yumaman dyan si Garin. Tingnan nyo. Ang kasunod niyan, sasabihin, magpabaksin kayo, flu vaccine. Or vaccine ng flu. Yan na naman sasabihin. Mario Joseph, wala nang katapusan ang dilubyo na nangyayari sa ating bansa. Wala na. Ano pang matapos, hindi pa nga nakaka-recover itong ating mga kababayan. Nandito na naman itong virus na naman ito. Mabuti sana kung lahat ng tao ay nakarinig or nakasubaybay dito sa channel ko, ay alam nila yung tinuro kong sili at kalamansi. At alam na nilang iproseso yun. Ay, paano yung mga hindi nakaalam at hindi nakapag-subscribe dito at hindi nila napanood yung aking tinuro? Di another ko na naman yan. Dahilan na naman ng gobyerno, nabibili na naman daw kuno ng vaccine, yun pala yung vaccine na yan, nakaka-cancer. Buwak ka ng ina nyo. Nasa kadimunyuhan na tayo. Nasa daigdig tayo ng kadimunyuhan. Ayan. Pangatlo. Narinig nyo naman po siguro yung mga idineklara nitong mga
itong mga kawatang mga senador na ito, yung kanilang mga salin daw kuno. Sino ang maniniwala sa inyo? Yan lang ang yaman ninyo ng mga buwaka ng ina nyo. Kagaya ni Escudero. Magkano yung 18 million lang daw yung yaman niya na diniklara. Maniniwala kayo nun? Puta, pinagluloko na tayo nito. Lahat yan hindi totoo. Walang katotohanan doon sa mga i-declare nila. Kung ano man yung mga dineclare, walang katotohanan yan. Tingnan mo yung mga panluloko nitong mga kawatang mga politikong ito. Doon na lang. Yun ang tanda-tanda ko itong kay Escudero na 18 million lang. Grabe. Pinagluloko tayo talaga nitong mga demonyong ito. Lahat yung mga nagdeklara ng salain, walang katotohanan yun. May nagdeklara 58 million lang, ay samantalang bilyones yung mga kinawat ninyo. Yun lang nakaraan na 19 Congress, magkano na kayo ron sa pinagparti-partihan nyo yung 100 billion? 24 lang kayo na senador na nagparti-parti doon sa 100 billion. Paano nangyari? Talaga rin naman, oo. Sino ang paniniwalaan ninyo? Wala nang naniniwala sa inyo, mga unggoy kayo, mga sinungaling kayo. Kayo ang talagang mga nuknuk ng kasinungalingan. Kayo yung dapat ginigilitan, mga hayop kayo. Nakakapag-init ng ulo talaga, sa totoo lang. Imaginin mo yan. Magdideklara ng salain, ganun lang. Walang maniniwala. Anyway, napunta na naman tayo doon sa, nagbida-bida na naman ito si Bangag doon sa Malaysia. Parang ano yan, nagsusumbong doon sa mga nangyayari dito sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Yan ang problema sa iyo, tapang-tapangan ka tapos hindi mo rin lang pala kaya. Ngayon, akupado na ng China ang Scarborough Shoal. Tapos nagtatapang-tapangan, hindi naman niyang may pagtanggol ngayon yan. Nandyan na ngayon. Tapos kayo magsusumbong-sumbong doon sa ASEAN Summit. Oh. Nasaan tapang mo? Buha ka ng ina ka. Ayaw ko nang ulitin dito yung hamon ko. Pero sinasabi ko lang, kaya ayaw niyong patusin yung hamon ko na ibigay niyo sa akin yung budget ng para dyan sa West Philippines na yan at gagawin kong estatwa si Xi Jinping dyan sa gitna na yun. O di kaya, kayong dalawang gagawin kong estatwa dyan para madala kayo, mga hayop kayo. Nakakabuisit kayo. Tapang-tapangan, wala rin lang pala ibugat tong hayop na to. Sampigahin ko pang pagmumukha, kita mo. Ayan, di ba? No. Ayan, kita nyo naman. Kabi-kabila ang patayan. Di ba? Paano ang dami na namang mga bangag ngayon? Napakaraming bangag na naman, kaya kabi-kabilang patayan. Kabi-kabila ang nakawan. Kaya mga kababayan, lalo na itong mga subscriber ko, ilak mabuti ang inyong gate, ilak mabuti ang inyong pinto. Maglagay kayo ng double lock sa ilalim, sa loob ng inyong bahay. Pag hindi maganda yung, hindi matibay yung inyong pintuan, maglagay kayo ng double lock. Wala na po kayong kasiguraduhan ngayon. Tingnan nyo, yung pinasok, tapos pinagnakawan na, pinagbubugbog pa yung may-ari ng bahay. Tapos mayroon na namang sumalisi. Pinaghahakot yung mga gamit. Mayroon din ngayon dahil sa kabangagan. Di ba yung dating pump boy yung sa gasolinahan? Di ba hinold up niya yung dati niyang pinapasukang gasolinahan? Paano mga bangag na? Mga bangag na po ang mga tao. Kabi-kabila yung mga bangag, kabi-kabila yung itong mga kawatang ito. Wala na po talagang direksyon. Parang kung ang hinahalimbawa ko, ang bansa natin, yung tipong
parang bangka na wala ng timon. Alam niyo ba yung timon? Yung taga-control kung saan pupunta yung bangka. Wala ng timon. Paikot-ikot na lang. Paano nga bangag na. Oh. Ito pa ang kwan. Ito pa ang talagang magugulat kayo. Noong una, nung wala si Butod at nandoon sa Amerika na naging sangkot doon sa pagsisinghot ng Shabu at namatay nga si Tantoco, di ba sinabi ko na inabot sila ng 8 oras or 6 na oras doon sa kwarto ni Bangag at saka itong si Taratara. Tapos, nung nakaraang araw, sinabi ko, nagpatira kay Bangag itong si itong si Palingkira. Ngayon, nagpa-lips to lips sila, dalawa. Anong kapalit? Hindi nyo alam kung anong kapalit. Siya ngayon ang gagawing DOJ Secretary. Yun ang sinasabi ko. Nagkaipon-ipon yung mga bobo dito sa bansa natin. Nagkaipon-ipon yung mga kawatan. Nagkaipon-ipon yung mga sindikato. Dito na nagkatipon-tipon na mga sindikato. DOJ Secretary ka? Anong alam mo? Abugagang-gaga. Anyway, yun na ngayong kapalit ng pagpapatira nito kay Bangag at saka pagpapalips to lips. Ang dami ng mga kabulastugan ngayon nangyayari sa kababuyan na nangyayari din sa bansa natin. Yan ang totoo. Oh. Ngayon, ito namang ICI na isa rin bugok. Noon pa, nakaraang 2 linggo na nakaraan ang sinasabi, bibigyan na nila ng ultimatum itong si Saldico. Ngayon na naman, ultimatum na naman daw. Pag hindi pa raw umatin sa November 11. Samantalang, nung nakaraang linggo pa yung sinasabi nila na ipapawarrant of arrest na nila. Talagang delaying tactic talaga itong mga hayop na to. Bilyon siguro ang nakulimbatan itong mga hayop nito. Kaya wala nang naniniwalang tao sa inyo eh. Dahil sa kaswapangan nyo na, kadimunyuhan nyo pa, ay nako, Diyos mio. Oh. Ano pa? Oh, ito. Malamang sa malamang, itong si Erwin Tulfo matatanggal sa Senado dahil doon sa kanyang kuwaranto. May kuwaranta petition niya na hinain niya ni Kausing. Oh. At mukhang gumugulong na po yung usapin dyan sa kuwaranto na yan. Kaya anumang oras pwedeng tanggalin yan si Bindalo. Sometimes we have to bend the law. I am right, Mr. Secretary? Yes, sir. Sabi naman tong bugok na Rimulya. Oh. Ano nangyari pala doon sa counting, manual counting na yan? Na paulit-ulit dyan sa balita ngayon na yung manual counting ng talagang totoong mga nanalo, na mga nanalo dyan sina Atty. Vic Rodriguez, yung sa PDP laban na Duterte nanalo. Kasama na po dyan si Pastor Kibuloy nanalo at tanggal itong si Kiko na yan, dagat. Wow! Dagat! Putang ng buhay to. Itong si Bam Aquino na isa ring kwento. NPA. Sino pa? Ayan, si Lacson na ko na. Biglang yaman na ni Lacson. Si Soto. Nadagdagan yung pangpalibing sa kanya na budget.
Ang baka ng ano nga ito. Mga hindi naman daw nanalo yan. O ano nangyari? Bakit nakaupo pa yan dyan, mga yan? O. Yang si Bindalo na yan, ang sasarap sampigahin ng pagmumukha nitong mga ito. Grabe. Parang ang sarap pagulungan ng pison yung mga bungo nitong mga hayop ito. Yung maririnig mo yung garagomo, yung mga bungo ng mga hayop ito. Sa totoo lang, hindi pa man nangyayari pero ini-imagine ko na baka dumating ang araw, baka kamadahin ko kayo dyan sa isang kalsada na simentado. Dapat sa simentado. Ihiga ako kayong lahat dyan. Tapos kukuha ako ng pison. Pisonin ko yung mga ulo ninyo para magragomo na yung mga ulo ninyo. Baka lang, sana dumating ang araw. Bago sana dumating yung 200 years old ko. Mangyari sana yon. Para sa ganon yung mga darating pang mga salit lahi ng Pilipino ay maging maalwan na ang buhay nila. Dahil hanggat hindi namamatay itong mga kawatang mga politikong ito, hanggat hindi napipisti ito, hanggat hindi sinasagasaan ang piso ng mga ulo nito, mananatiling mahirap pa rin ang ating mga kababayan. Sobrang rampant na ang nakawan sa bansa natin. Kaya pangarap ko lang po sa yan, bago ako mamatay, pangarap ko talagang mapison ang mga ulo nitong mga ito. O ano yun na naman yung sinasabi ni Lacson ngayon, na ipapatawag niya yung gumawa ng bahay para magpatunay daw na kung totoo na kay Romualdez daw yung bahay na pinatayo na pinagdalhan ni Gutisa ng mali-malitang pira. Talagang pahihirapan mo si Gutisa, buisit kang Lacson ka. Napakasimple lang naman eh. Kung ayaw aminin ni Romualdez yung bahay na yun ay kanya, napakadali ng solusyon dyan. Bubo. Lacson, kanin mo itong utak mo, pandarin mo utak mo. Halimbawang i-deny ni Romualdez yung bahay na yun na pinagdalhan ni Gutisa. Kumpiskahin. Kumpiskahin yung bahay na yan kung i-deny. Tarantado ko, isa kang tarantado. Ang alam mo lang ay, may pagka-criminal din yung utak mo eh. Ang alam mo, patayin lang si Dacer Corbito. Yun lang. Doon ka lang magaling. Pero, duwag naman itong hayop na to eh. Buwisit kayo. Nakakapanggigil. Ayun na po, kabi-kabila na. Yung mga patayan, kabi-kabila na rin yung mga holdapan, kabi-kabila na yung mga akyat bahay gang. Plus, masundan pa itong flu virus daw na ito. Hindi daw, kasi nangyayari na nga sa Pampanga. Di ba, ibinalita yan, Channel 7. Yun nga sinasabi ko, para mapadali kayo, para mapadali yung mga Pilipino, o-opera na naman kayo ng tawag dito, puwersahang bakuna na naman dyan sa flu virus na yan. Dyan na kayo matitigok. Pag binakunahan pa kayo.
Tangina. Dapat ang mga binabakunahan lang binabakunahan itong mga kawatan, mga kongresistan to. Imagine mo. Kaliliit naman yung mga diniklara nilang mga asset nila. Chis Escudero, 18 million. Sino maniniwala sa inyo mga hayop kayo, mga kawatan kayo? Bullshit talaga. Sa totoo lang, nanggigigil ako sa mga hayop na to. Hindi lang napakahigpit na mga gwardiya nito, mga hayop na ito. Isa-isahin kong puntahan nyo at sampigahin kong mga pagmumukha nito mga ito. Nakakapanggigil na. Grabe. Anyway, ayan po mga kaibigan ha. Virus. Nandito na. Noon pa yan na binabalita ako, o ngayon, tumitindi. Kaya balik, busal na naman yung mga bunganga ninyo, magpipace mask na naman kayo. Another gastos na naman yan ng mga Pilipino. Plus, pagkakakitaan na naman yan ng mga kawatan, yung mga face mask at mga bakuna. Anyway, hanggang dito na lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayo.